Hey, what's up guys? Trader Supremo here. A quick video lang tayo regarding crypto market, no? So, what's happening right now? No, Bitcoin price analysis tayo ngayon. Maikli lang mga tol, no? Para lang mag-guide kayo. So, meron tayong range dito, no? So, meron tayong 73,000 na range and then to 59,000 na range. So, I was expecting na medyo mataas yung range low natin, pero I think ito yung respected na range low, ano? So, we will never know until nagkaroon tayo ng price action. No? So, nakakita na tayo ng price action at ito na yung nangyayari. Okay? So, ngayon, meron tayong deviation around hindi pa siya tinatawag na deviation unless mag-reclaim siya. Pero ito yung sinasabi ko dati pa, no? So, possible magkaroon ng short-lived trading ng price action below 59,000 or 60,000, ano? So, range low can be 69,000 as well, 60,000 as well, ano? So, konting difference lang naman yun, so it doesn't really matter. So, 60,000, below 60,000, any deviation, bullish for me. Same as here, no? Nakita mo to? So, range high for 4,500 and then we have 40,000 range low. Nagkaroon tayo ng short-lived price action below range low. Okay, so nag-attract to ng sellers. Why? Because this is a breakdown, no? So, breakdown yung tawag dito. So, yung mga traders na usually breakout traders, sinasamantalagan itong price action. Okay, so for me, this is a deviation. This is a example of manipulation, no? So, pag sinabi natin manipulation, so, ito yung paraan kung paano nila ma-fill yung orders ng mga market makers. So, they break the range and then sellers will attract this price action. So, yung market will attract sellers, no, to sell more. So, while the market is selling, syempre, madaling mag-buy, no? Tandaan nyo po, ang mga big orders, mahirap mag-buy, no? Kapag ganito, no? Ngayon, good. Okay, so once it reclaims, ano nangyari? Ang bilis umakyat, hindi nag-retrace. So that's why I am very bullish dito. So there's two things that you can do. You can put a trigger entry above here, no? Okay, so this is bouncing area. So pwede kong ilagay ng trigger entry. What do you mean by trigger entry? Pag trigger entry, yan yung nilagyan ng limit order dito. Trigger entry, no? So, conditional entry, sorry. Hindi limit order, conditional order. So, kapag kaya na-hit to, may hit yung limit order dito. So, yun yung natin, yung possible mong gawin. Kasi, once na mag-reclaim yan, ang bilis. At mo isang malaking candle. Okay, pakita ko sa iyo last time kung ano ginawa. Pag reclaim, isang malaking candle, and then dire-diretso na ganyan. Tandaan niyo po, ang hirap lagyan ng stop loss kapag ganito, no? Kasi kung magaganto ka, lalagyan mo dito stop loss, no? So medyo alanganin ka na, pero kung dito ka napasok, may stop loss ka dito, still good, RR, no? Ngayon, ganoon, no? So ganun yung possible scenarios. Possible pag-reclaim, dire-diretso na to. Paangat, no? Diretso pangat yan, mabilisan lang yan, no, sa mga tol. And then breakout possible 80k, no. So yun yung mga nakikita natin scenarios kay Bitcoin. Okay, so yun yung higher time frame. Punta tayo ngayon sa lower time frame, no. Okay, lower time frame tayo. Meron ako dyang layout, no. Sorry. Yan, no, so ito Bitcoin, no. So ganito na siya kasimple. So meron tayong previous month low above here, no, dito sa area na to. So still wala pang acceptance. Bakit? Kasi nagcha-chop parang sa area na yan. Ito namang nakikita yung mga numbers, no. So yan po ay Fibonacci levels lang sa monthly time frame. Bakit? Kasi ranging yung market, gumagamit ako ng high time frame, supremo range, no? So, paraan ko po yung kung paano alamin kung nasaan yung mga point of interest, no? For now, intraday, sa intraday, so nakikita ko na, okay, sa intraday level, okay, nag-create na tayo ng liquidity ng above, okay, and then nag-liquidity below. So, nagkaroon na tayo ng konting reversal. Okay, so buyer, ayan, dito sa area na to. Ngayon, nasa key levels tayo ngayon, which is wala pang acceptance. Bakit? Kasi nagcha-chop, no? So, merong chopping dito sa area previous month low, which is a key level area, no? Pero still, looking bullish for me.
Okay, so isang push ngayong gabi, possible magkaroon tayo na reclaim sa 60,000 and then magdire-diretso tayo ng pump, no? So, huge possibility yan, no? Mga tol, no? Kasi nasa 59,000 which is, yun yung sabi natin, kailangan i-reclaim. Okay, so meron tayo dito monthly open. Okay, so mas bullish kung magte-trade above monthly open, no? So, yun yung gusto natin mangyari. So, hindi ko pa masasabi kung magkakaroon tayo ng pullback sa pag nag-angat ng monthly open. Pero tandaan nyo po, monthly open to. Once to, mga sa monthly open, ano yan, mabilisan yan. Bakit? So, di ba, for example, meron tayong candlestick. Ito yung open niya. Open, no? So, etong nakikita nyo itong mga price action na to ay weak lang. Weak. So, once yan umangat, so bullish, no? So, may possible na karoon tayo ng pag-angat, no? So, ganun lang siya kasimple mga tol. So, for me, possible magkaroon tayo ng konting pullback lang, no? Mamayang gabi, no? Mga in 3 hours or 2 hours, no? In 2 hours, possible magkaroon tayo ng konting pullback, no? Where? Okay, check natin. Nagalit nga natin to. Yan. So, possible, pullback dito, POC, kasi ito yung highest volume area, or above POC, ano? Pwede rin. Okay? So, pwede. And then, rat-ratin itong dire-diretso pangat, no? Tandaan nyo po, ang market din-design yan para, una, mahirap habulin. Pangalawa, pagka early entry ka, no? So, dapat marunong kang tumiming. Okay? Dapat marunong kang tumiming. Or else, for example, if this area of buying doesn't hold, itong area ng buying na to doesn't hold, this is a high volume area, possible we go much lower to 52,000, no? Much lower, no? And that's not good for altcoins, no? Lalo na medyo battered na yung altcoins, ano mga kapatid, no? So yun yung nakikita ko. Okay, punta tayo sa total 3. Tingnan natin ano ba yung nangyayari sa total 3 sa mga altcoins, ano? So for me, it's no good na ano pa, no? I-analyze natin swing yung altcoins kasi tingnan muna natin kung kakaroon na recovery kay Bitcoin before that, no? So ngayon, okay, ito. Intraday level, no? Tanggal natin volume kasi hindi natin magagamit yung volume na yan. Okay. Guys, ano, yung mga indicator na ginagamit ko is for convenience only. Hindi ko po gumagamit ng indicator para i-analyze yung ginagawa ko, no? So, ginagamit natin for convenience lang, ano? So, para mapadali. For example, yung mga linya-linya na ganyan. Kasi titignan ko yung sa intraday level, no? So, meron tayong mission maging pinamagaling na intraday level sa buong Pilipinas. Yun lang yung mission ko ngayon. Okay, so, okay. So, yun ang mission natin. No? So, hanggang sa maging pinakamagaling ako, kailangan natin mag-grind, no? Okay, total 3. Nasa tayo sa total 3, ano? So, eto yung nakikita natin, no, mga tol. Okay? So, nasa key levels tayo, no? I think this is a 75% level ng 75% level ng previous month. Bakit ginagam natin previous month? Because it's ranging. Pag ranging, naglalaro lang yung price sa previous month. Tandaan nyo po yan. Kaya ginagamitan natin ang key levels ng supreme range, no? So, ngayon, okay? So, above monthly open na pala tayo. So, ito ay nagsisilbing week, no? Sa monthly candle. Ito yung week. And then, ito, which is a bullish price action, no? Which is a bullish price action, no? Okay. So, wait. Yan, no? So, okay. Meron tayo ditong down bar and then yan, okay, so around 50 trillion. Yan. Okay, dito sa range low, no? Okay. Ngayon, ano yung mga possible mangyari? Okay, firstly, possible magkaroon tayo ng drop dito, no? Sa POC, no? Wala pa kasing retest ng POC. I think this is not a retest, okay? Tandaan niyo po, ang retest is kapag nagkaroon ng impulsive move and then test, no? So, possible. Yun yung nakikita ko. Possible mamaya, no? Pwede rin hindi. Tandaan niyo po, hindi po necessary ang retest. Tandaan niyo po yan, hindi po necessary ang retest. Pero majority of the time, nangyayari yan. Pero hindi po yan
certainty na nangyayari palagi. So naiwan ka, lalo na sa crypto market, walang sakasabay, no? Pag kailangan, marunong kang dumiskarte, paano ka i-entry. So possible, magkaroon tayo ng konting retest, no? Pagkaroon tayo ng konting retest, syempre, magkakaroon ng pullback sa mga altcoins, then dun ka pa lang pwede menta. Timing, no? Timing is the key, no? So bigyan ko lang ng konting example sa mga altcoins, no? So for me, ang hirap mag-analyze kapag higher time frame kasi syempre pwede magbago anytime. So intraday lang siguro yung ituturo ko sa inyo or i-share ko sa inyo para mas makasabay kayo, no? So ngayon, medyo nag-play na kasi majority ng mga altcoins na binabantayan ko. So for example, itong kay Pepe, no? So okay, so nagkaroon na tayo na dito ng okay. So kay Pepe, okay. So pa-hit na dito sa value area high last week. So for me, this is a levels to levels play. Sobrang successful na yan from low to value area high ng last week. Sa ranging market, sobrang ano na yan, ano? So how much RR na naibigay sa inyo. So for me, ganyan, ano? So ganyan lang gagawin natin siguro next week maaga para habang hindi pa nagpe-play ako sa inyo ibibigay, no? So binigyan ko lang kayo ng konting idea mga tol, no? Okay, so BLZ, same with BLC, nag-play na rin itong binabantayan ko, ano? So yan, so okay, so na-hit niya na rin yung POC last week, which is yun lang naman yung target ko palagi. POC last week, yun lang, no? Lalo na pag ranging market, kailangan mo yan, okay? So kay WIF, I think meron pa tayong upside potential, no? For example dito, no, hindi pa niya na-hit yung POC. And, usually ito hini-hit niya yung value area high, no? Kasi ranging usually range high yung kinukuha niya previous week. So possible hanggang $3.60 and above, no? Above, possible above. Meron tayo dito key levels around 3.2 sa supremo range. Possible yun muna, and then nagkaroon ng bastusan. Then possible dun tayo pumunta sa 3.6, no? So yun yung nakikita natin, no? AR maganda yung ginagalaw, okay? So yan. Okay, so content tip lang mga tol. Gawa kayo ng watch list kasi mahalaga to, no? Ito yung sa tingin ko nagpadali ng buhay ko, no? So, meron kang tinatawag na mga section kung gusto mo. Bakit ako may section? Parang di ako nalilito, no? Para na-categorize ko sila, no? So, wala namang, hindi ko na-categorize pero nahati-hati ko sila para, okay, itong section na to, na TA ko na, itong section na to, okay na sa akin, okay? So, para hindi kayo nahihirapan, no? So, then lagay kayo, for example, ito yung favorite ko kasi tuwing ginagamitan ko to ng ganitong klaseng analysis, okay, nananalo, maganda yung galaw, hindi siya matagal gumalaw, okay, so meron akong ganyang list, no? So, yun, okay, bigyan tayo ng, ano yung mga bearish, no? Merong bearish ba dito? Tingnan natin si Aegis, no? So, still bullish, I think magkakaroon lang to ng retest, no? Kung magre-retest man to, possible retest niya around here, this area, no? This area, okay? No? Tingnan natin, ano? And then, tingnan mo, nag-chop na siya dito sa POC. Ito, nagkaroon ng up, and then nagkakaroon ng retest, possible. Magkaroon ng isang candle, up yan. Target ko is POC last week, possible. Or, ito, kasi medyo mataas, possible itong value area low. Or POC, ito, pwede karoon tayo ng bastusan dito sa area. Dahil, kung papapansin mo, ito ay bear area, no? Bear area yan. Bear area. Okay? So, yun, no? So, pag nabastos yan, dire-diretso yan. Okay, possible dito, no? So, yun lang muna, yung nakikita ko. Okay? So, next week, aagahan ko yung pag-analyze para makasabay kayo sa intraday. Mas gusto ko to, no? Kasi tinry ko mag-swing tol, no? So, for me, hindi ako ganun ka-patient para maghintay. At hindi rin ganun kalaki yung capital ko para mag-swing. Kasi, for example, 3 months, 6 months kung hihintayin tapos 1 million lang kikitain. Parang not worth it for me, no? So, hindi po ganun, no? Tandaan nyo po, maliit lang po dito yun sa bansa ko, no? So, hindi, mauubos ko lang yun sa isang buwan na expense. So, hindi po siya, 2 months na expense. So, hindi po siya talaga profitable sa akin kapag ganun yung ginawa ko. Kasi, hindi naman 100% pa nag-swing ako, panalo ko tol, no? So, may talo. Obligado may talo sa intraday. Ang daming talo, intraday yan, eh. Okay, pero at least napapaikot ko yung pera.
Yun yung mas mahalaga para sa akin. So, at alam ko, pag talo ko, talo na ako ngayon. Pag panalo ko mabilis. Okay, hindi ko kailangan maghintay ng 3 months para malaman kung talo ba ako. No, yun yung masakit sa swing. Okay? So, yun lang, ano. So, yun. Okay? So, alam nyo na yung mangyayari sa Bitcoin. So, Bitcoin, ito po ay crucial. Pwedeng magkaroon tayo ng konting retest. Pwede, no? Pwede. Or pwedeng magkaroon ng 1 candle pump. No? Pwedeng ganon, mga tol, no? So, kasi medyo pangat yung pag-angat niya. Nakita mo to? Pangat yung pag-angat niya kasi bigla na lang umangat ng ganitong wala pang retracement. So, possible i-test niya to. Okay, lalo na andito tong area na to, no? Which is a high volume area. Possible i-retest yan. So, magko-correct yung market, medyo magiging healthy yung pag-angat. Or else, for example, hanggang weekend, hindi to umangat. So, there's a huge possibility na magkaroon pa tayo ulit ng drop or magkaroon pa tayo ulit ng range, no? So, or consolidation below 59,000 or 60,000, no? So, yun lang yung maano natin kay Bitcoin for now. Ang kailangan natin is bantayan muna or mas maganda kung maglagay kayo ng alerts, no? So, yun lang mga tol, no? Pinakita ko lang sa inyo kung paano gagawin ko next week, no? Para makasabay-sabay tayo. No, so medyo siguro maglalagay ako listahan, no, ng i-analyze lang natin and then bibigay natin sa inyo para makasabay kayo sa akin intraday, hindi intra-week or hindi swing kasi medyo malayo. No, so medyo baka mahirapan tayo or baka magkamali-mali tayo ng intindi sa nangyayari. Kasi nangyayari, ang daming nag-hit comments sa calls ko. Hindi nila yan. Una, swing. Usually takes 3 to 6 months bago mag-play. So, hindi mo pwedeng i-hate yun na gusto mo umangat na ngayon. No? So, hindi po ganon. So, naisip ko, kung hindi nyo nagigets yun, ako mag-adjust. Gawin natin intraday para pag sinabi ko, okay, dito possible magkaroon ng bounce. Kapag nag-bounce, panalo. No? So, ganon. Ganon lang kasimple mga tol. Ganon gagawin natin, hindi na yung long higher time frame kasi feeling ko hindi tayo build for doon, no? So, yun lang, supreme range lang, So, again, kung gusto nyo supportahan yung channel ko, pwede kayong gumamit ng exchange link ko below, So, yun lang po yung yun po yung malaki tulong sa channel ko, no? At nagbibigay ako konting insight, Hindi man to helpful sa inyo, At least, meron kayong different view ng market, So, just in case lang, So, yun, kung gusto nyo naman matutunan yung Supremo Range, meron dyan, mura lang. Meron po tayong 40% discount pag gumamit kayo ng crypto exchange link ko, mga tol, So, big help yun sa channel natin, mga tol, So, yun lang. Okay, so possible, okay, again, possible retest na ito. And then, we go much higher, Tandaan nyo po, crucial area itong 5960K, Crucial area yan, okay? So, I highly recommend or highly suggest na maglagay kayo ng alert ngayon, Kasi, okay, so, very bullish for me yung price action nyo yun, to be honest, Kung makikita nyo lang, okay, so, very bullish, Okay, so, okay, ito, very bullish for me. Sorry. Okay, so yung price action na to is very bullish for me, So, tinan mo yung nangyari last time, January. From deviation na nangyari. Nagdire-diretso pa angat, walang hinto, walang retracement na malalim, So, ito yung gusto natin makita. Ito ang bibigay sa atin ng malaking gains, Tandaan niyo po, Pero tandaan niyo po, historically speaking, usually September or August nagsisimula yung golden bull, Sabi natin golden bull, yung walang awat na pag-angat, So ngayon possible umangat lang dito and then konting consolidation ulit hanggang August, So yun yung nakikita ko. Okay, so wala pa akong nakikita ng dire-diretso to 100k. So possible angat and then konting consolidation to August and then August, September, yun yung golden bull, which is yung liparan lahat ng coins, So yun lang mga tol, So yun lang, sana may nakuha kayo, So yun lang, God bless.